Filipino 4, Quarter 2, Week 8, Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, pagbabasa ng personal na salaysay, angkop na pananalita o magalang na pananalita, at pang-abay na pamaraan. Para sa integrasyon, pagpapahalagang pampamilya. Para sa unang araw. Para sa unang araw. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang tawag sa ngalan ng tao, lugar, bagay, hayop o pangyayari? Tama, ito ay pangalan. Ano ang tawag sa salitang naglalarawan sa pangalan? Magaling, ito ay pang-uri. Ano naman ang tawag sa salitang ginagamit na pamalit sa pangalan? Tama, ito ay panghalip. Ano ang tawag sa salitang nagsasaad ng kilos? Mahusay, ito ay pandiwa. Ano ang tawag sa aspekto ng pandiwa na tapos na? Tama, ito ay perpektibo. Sagutin ang mga sumusunod. Alin dito ang pangalan? A. Halaman, B. Tumalon. Pangalawa, alin dito ang pang-uri? A. Bahay, B. Malaki. Para sa sagot ng unang bilang, tama, ito ay A. Halaman. Sa pangalawang bilang, letrang B. Malaki. Pangatlo, alin dito ang panghalip? A. Ako, B. Kapatid. Mahusay, ang tamang sagot ay ako. Alin dito ang pandiwa? Maganda o sumayaw? Magaling, ito ay sumayaw. Alin dito ang pandiwang perpektibo? Namasyal o mamasyal? Tama, ito ay namasyal. Kwentuhan. Paano nyo ipinagdiwang ang Pasko? Ikwento nyo. Sa araling ito, ating tunghayan kung paano ipinagdiwang ng isang pamilya ang kanilang Pasko. Ating pag-usapan ang mahalagang konsepto tungkol sa kultura ng mga Pilipino. Narito ang grapikong larawan para sa mas mabilis na pag-unawa. Kultura, ito ay ang paraan ng pamumuhay. Ang tradisyon naman, pinagsama-samang mga kaugalian na namana mula sa mga matatanda at naipasa sa mga sumusunod na henerasyon. Halimbawa, Pasko. At ang kaugalian, ito ay ang mga nakasanayang gawin. Halimbawa, pagiging magalang, pagkakaisa, at pagsasama-sama ng pamilya. Tayong mga Pilipino ay may mayamang kultura. Kultura ang kabuuang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao sa lipunan. Sakop nito ang mga kaisipan, kaugalian, tradisyon at gawi ng mga mamamayan. Ang kaugalian ay anumang nakasanayang gawin at ang tradisyon ay ang mga pinagsama-samang kaugaliang namamana mula sa mga matatanda at naipapasa sa sumusunod na henerasyon. Kabilang sa mga kaugalian ng mga Pilipino ang pagiging magalang sa lahat ng pagkakataon, pagiging madasalin, pagpapahalaga sa pamilya, at iba pa. Ang pagdiriwang ng Pasko ay isa sa mga tradisyon
ng mga pamilyang Pilipino. Napapaloob dito ang mga kaugaliang pagsasama-sama ng mga miyembro ng pamilya, paghahanda, pagtutulungan, pagbibigayan, at iba pa. Ang tradisyong ito tuwing Pasko ay lumilikha ng mga magagandang alaala sa mga miyembro, lalo na sa mga bata. Mahalagang pag-aralan ang kultura ng mga Pilipino dahil ito ay pagkakakilanlan natin sa buong mundo. Ito rin ang nagbubuklod at gumagabay sa atin. Bago natin basahin ang kwento, linangin muna natin ang inyong talasalitaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng mga salitang nasa longguhitan. Ako ay umangkas sa motor ni Kuya upang magpahatid sa paaralan. Agad siyang lumusong sa tubig dahil gusto na niyang lumangoy. Nag-alala si Inay nang dapit hapon na at hindi pa nakauwi si ate. Nagdala kami ng lambat upang makapangisda sa ilog. Ang sisidlan ng isda ay gawa sa kawayan. Iniwan namin sa pampang ang aming mga damit nang kami ay lumangoy sa ilog. Mag-ingat sa rumaragas ang tubig sa panahon ng tag-ulan. Karamihan sa mga tahanan ay may tupig kapag Pasko. Bokto ang isa sa mga isdang nahuhuli sa ilog ng Vintar, Ilocos Norte. Naging ugali na ng mga anak ang magmano sa kanilang mga magulang. Para sa 2 hanggang 3 araw. Pagbabasa ng personal na salaysay. Dugtungang pagbasa. Sama-sama sa Pasko. Isinulat ni Lilibet C. Agno. Disyembre 24 noon. Nandoon kami lahat sa family house ni na Mama. Ang 7 kapatid ni Mama ay kompleto. Gayon din kaming mga anak nila at apo. Nasaan na ang mga bata? Tanong ni Lola Uping. Hay nako Mami, nag-swimming po sila. Sagot ni Mama. Baka may malunod ha? Pag-aalala ni Lola. Hayaan niyo pong makapag-banding ang magpipinsan, Mami. Ngayon lang uli sila nagkikita-kita. Di bale, matatanda na ang ilan sa kanila. Sinabi namin na alagaan nilang mabuti ang mga batang pinsan nila. Wika ni Mama. Kahapon lang ay kumain sila sa labas. Pagkatapos na masyal sa sand dunes, kaninang umaga ay nag-biking, ngayon nag-swimming naman. Hindi ba sila napapagod? Tanong ni Lola. Lola, Mama, pwede po ba akong sumingit sa usapan niyo? Tanong ko. Aalis na po kami ni Kuya Joe papuntang ilog. O sige, JC, mag-ingat kayo ha? Sagot ni Mama. Opo, Mama. Maraming salamat po. Paalam po, Lola. Sabi ko, sabay patakbong lumabas. Jo, pakibantayan mong maigi ang mga pinsan mo. Pahabol niya. Opo, La. Huwag po kayong mag-alala. Tugon naman ni Kuya. Umangkas ako sa motor, hawak ang spaghetti, mga plato at mga tinidor. Kami ni Kuya Joe ang naghanda ng merienda naming magpipinsan. Habang nagluluto kami ng spaghetti, ay abala rin sina Lola, Mama, mga tito at mga tita namin sa paghahanda para sa Pasko. May kaniya-kanya silang gawain gaya ng paghahanda ng pagkain, paglulutuan ng tubig, mga regalo at mga pakulo. Pagdating namin sa ilog, dali-dali na akong lumusong sa tubig. Nagpabilisan kami sa paglangoy. Madali kaming nagutom dahil sa paglangoy, kaya hindi nagtagal ay nagmerienda na kaming magpipinsan. Hala, walang pinggan si Ate Say, napansin ko.
Sa'yo na lang itong pinggan ko. Sabay abot ang plato sa aking pinsan. Hindi na, okay lang. Makiplato na lang ako. Tugon ni Ate Say. Sorry Say ha, kulang pala ang nadala kong plato. Pag-amin ni Kuya Joe. Okay lang kuya, walang anuman. Sagot ni Ate Say. Dottie, pwede bang magkapinggan na lang kayo ni Say? Tanong ni Kuya Joe sa isa pa naming pinsan. Syempre, sagot naman ni Dottie. Salamat Dottie, sabi ni Ate Say. Walang anuman ate, sagot naman niya. Kaming magpipinsan ay napakalapit sa isa't isa. Para kaming magkakapatid. Kaya sobrang saya namin kapag kami ay magkakasama. Kung ano-anong katuwaan ang naiisip namin. Dapit hapon na nang makauwi kami sa bahay. Lola, dumating na po kami, sabi ni Kuya Joe. Dali-dali na kaming nagbihis para sa aming programa. Bilang pagsisimula sa aming pagdiriwang ng Pasko, kami ay nagsagawa muna ng maikling pagsamba at pasasalamat sa Panginoon. Umawit muna kami, pagkatapos ay nagdasal at saka nakinig sa mga salita ng Diyos. Habang pinag-uusapan ang aral tungkol sa pagtitiis at pagkakaisa, naalala ni Lola ang mga hirap na naranasan nila ni Lolo Ben upang masuportahan ang pag-aaral ng 8 anak nila, kabilang si Mama. Sa hirap na naranasan nila, napaluha ako habang nakikinig sa kanyang pagkukwento. Bilang pagtatapos ng aming pasasalamat at pagsamba, binuksan ni Papa ang Biblia at binasa niya ang Awit Kapitulo 133, versikulo 1. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating paningin ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Sa pangunguna ni Papa, sama-sama kaming nagpasalamat sa Diyos dahil sa masaya naming pamilya at sa mga natanggap naming biyaya. Mano po Lola, mano po Mama, Papa, mano po Tito, Tita. Nagunahan kami sa pagmamano at pagyakap sa kanila pagkatapos naming manalangin. Merry Christmas! Halos sabay-sabay kaming sumigaw. Nag-family picture kami. Kami rin ay masayang naglaro at kumain. Lubos na natuwa ang lahat sa mga pakulo. Pagkatapos, nagpalitan kami ng mga regalo. Ang mga magulang namin ay nagbigay rin ng kani-kanilang mga regalo sa bawat isa sa amin. Pagkatapos ay nag-awitan kami ng mga kantang Ilocano na natutuhan namin sa aming mga magulang. Tinugtog namin ang piano, gitara at mga ukulele. Itinitigil namin ang pag-awit kung may nangangaroling sa tapat ng aming bahay. Anong saya namin! Sa tingin ko, si Lola ang pinakamasaya. Siya ang may pinakamaraming regalo mula sa kanyang 8 anak. Mga manugang at higit na 10 apong pare-parehong nakipagsaya sa Crisostomo Family Reunion sa araw ng Pasko. Ano ang inyong naramdaman habang binabasa ang salaysay? Bakit? Ibigay ang katangian ng tauhang batay sa kanyang pahayag o kilos. Para sa mga tauhan, sina Lola Uping, Mama. Baka may malunod ha? Jo, pakibantayan mong maigi ang iyong mga pinsan. O sige JC, mag-ingat kayo ha? Ano ang katangian ng tauhan? Tama, sila ay maalalahanin. Ang tauhan ay si JC. Lola, Mama, pwede po ba akong sumingit sa usapan ninyo? Aalis na po kami ni Kuya Joe papuntang ilog. Opo, Mama. Maraming salamat po. Paalam po, Lola.
sa'yo na lang itong Paalam po, Lola. Ano ang katangian ng tauhan? Tama, siya ay magalang. Sumunod na pahayag, sa'yo na lang itong pinggan ko. Mahusay, maalalahanin o mapagparaya. Sumunod, hindi na, okay lang. Makiplato na lang ako. Okay lang, kuya, walang anuman. Salamat, Doti. Ano ang katangian ng tauhan? Mahusay, maunawain at mapagpasalamat. Walang anuman, ate. Para sa tauhan na si Jo, sorry Seha, kulang pala ang nadala kong plato. Doti, pwede bang Sorry Seha, kulang pala ang nadala kong plato. Magaling, mapagkumbaba. Doti, pwede bang magkapinggan na lang kayo ni Sei? Tama, siya ay magalang. Lola, dumating na po kami. Mahusay, magalang. Merry Christmas! Tama, malambing. Ikinilos na ng mga tauhan. JC at Joe. Kami ni Kuya Joe ang naghanda ng merienda naming magpipinsan. Ano ang katangian ng tauhan? Tama, masipag. Habang nagluluto kami ng spaghetti, ay abala rin sina Lola, Mama, mga tito at mga tita namin sa paghahanda para sa Pasko. May kanya-kanya silang gawain gaya ng paghahanda ng pagkain, regalo at mga pakulo. Ano ang katangian ng mga tauhan? Tama, sila ay matulungin at nakikiisa. Kami ay nagsagawa muna ng maikling pagsamba at pasasalamat sa Panginoon. Umawit muna kami, pagkatapos ay nagdasal at saka nakinig sa mga salita ng Diyos. Sama-sama kaming nagpasalamat sa Diyos dahil sa masaya naming pamilya at sa mga natanggap naming biyaya. Mahusay, relihiyoso, madasalin at mapagpasalamat. Pagkatapos, nagpalitan kami ng mga regalo. Ang mga magulang namin ay nagbigay rin ng kani-kanilang mga regalo sa bawat isa sa amin. Tama, sila ay mapagbigay. Sumunod, nagunahan kami sa pagmano at pagyakap sa kanila. Magaling, magalang at malambing. Para sa gawain bilang isa, mag-isip, magpares, magbahagi. Gagawin ito sa loob ng 15 minuto. Sagutin ang mga tanong sa A, B, C at D. Isulat mo ang iyong mga sagot sa mga patlang. Ano-anong kaugalian sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang naipakita sa salaysay na sama-sama sa Pasko? Ano-anong kaugalian o nakasanayan sa Pasko ang naipakita sa salaysay? Ano-ano pa ang mga alam mong bahagi ng tradisyon ng mga pamilyang Pilipino tuwing Pasko? Magbigay ng isang salita o pahayag na paglalarawan mo sa pamilyang Pilipino. Ipaliwanag ito. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Ano-anong kaugalian sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang naipakita sa salaysay na sama-sama sa Pasko? Tama, ang mga kaugalian sa
sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino na naipakita sa salaysay ay ang pagtutulungan at pagkakaisa ng pamilya, pati na rin ang pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Halimbawa, nag-aalaga at nagtutulungan ang mga magpipinsan, tulad ng pagpapasa ng plato at pagtulong sa isa't isa habang nagmeryenda. Ano-anong kaugalian o nakasanayan sa Pasko ang naipakita sa salaysay? Tama, sa Pasko, ipinakita ang mga kaugalian tulad ng pagsasama-sama ng pamilya, pagsasagawa ng misa o pagsamba, pagpapalitan ng mga regalo, at ang pag-awit ng mga kantang Pasko. Ang mga magulang ay nagbigay ng mga regalo sa isa't isa at ang mga bata ay nag-enjoy sa mga laro at kasiyahan. Ano-ano pa ang mga alam mong bahagi ng tradisyon ng mga pamilyang Pilipino tuwing Pasko? Magaling! Ilan sa mga bahagi ng tradisyon ng mga pamilyang Pilipino tuwing Pasko ay ang simbang gabi, paghahanda ng Noche Buena, pagsasama-sama ng buong pamilya, pagpapalitan ng mga regalo, at pag-awit ng mga Christmas carols. Madalas din maghanda ng mga espesyal na pagkain at mag-caroling sa mga kapitbahay. Magbigay ng isang salita o pahayag na paglalarawan mo sa pamilyang Pilipino. Ipaliwanag ito. Isang salita na paglalarawan ko sa pamilyang Pilipino ay maligaya. Ang pamilya ay laging nagkakasama, nagdadamayan at nagkakaroon ng masayang samahan, lalo na tuwing Pasko. Ang pagiging maligaya ay makikita sa kanilang pagtulong, pagpapakita ng pagmamahal, at sa pagsasama-sama sa mga espesyal na okasyon. Ating talakayin ang angkop o magagalang na salita. Ang magalang na pananalita ay isang paraan ng pakikipagkomunikasyon na nagpapakita ng respeto at panggalang sa kausap. Narito ang ilang mahalagang aspeto ng magalang na pananalita. Una ay ang paggamit ng magagalang na salita. Ang paggamit ng mga salitang po at opo ay isang tradisyonal na bahagi ng magalang na pananalita sa Filipino. Nakakatulong ito upang ipakita ang paggalang sa nakatatanda o sa mga taong may mataas na katungkulan. Tamang tono at boses. Ang pag-usap ng mahinahon at hindi masyadong malakas ay isang paraan ng pagpapakita ng paggalang. Ang tono ay dapat nakaaya-aya at hindi nakakasakit sa pandinig. Paghihintay sa tamang pagkakataon. Sa magalang na pananalita, mahalaga ang pagtulong sa iba na makapagsalita at ang hindi pagputol o pag-interrupt sa kanilang sinasabi. Ito ay nagpapakita ng paggalang sa kanilang opinyon at damdamin. Pagpapahayag ng pasasalamat. Ang pagsasabi ng salamat sa tuwing may ginagawang mabuti ang iba o sa pagtulong nila ay isang simpleng paraan upang ipakita ang paggalang at pagpapahalaga. Pagtatanong ng maayos. Kapag may nais tayong itanong, dapat itong gawin sa magalang na paraan. Halimbawa, sa halip na magtanong ng direkta at tila nag-aatake, mas mabuting gamitin ang mga pahayag na nagmumungkahi o nagpapakita ng interes, tulad ng, "Maaari ko bang malaman?" o "Kung hindi ka abala, maaari mo bang ipaliwanag?" Pumili ng kapareha at tukuyin ang mga magalang na pananalitang ginamit sa salaysay sa iba't ibang sitwasyon. Pagkatapos, magbigay ng iba pang paraan ng magalang na pagpapahayag sa iba't ibang tiyak na sitwasyon. Isulat ang mga ito sa ikatlong hanay. Halimbawa ng sitwasyon, pagsali sa usapan ng matatanda. Mga magalang na pananalita, "Lola, Mama, pwede po ba akong sumingit sa usapan niyo?" At ang mga iba pang angkop na pananalita,
Halimbawa, Mama, mayroon po sana akong sasabihin. Sumunod na sitwasyon, pagpapaalam. Pag-uutos, paghingi ng paumanhin. Sumunod na sitwasyon ay pagbati, pagsabi ng pagdating, pagsang-ayon, at pagpapasalamat. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Para sa unang sitwasyon, pagpapaalam. Paalam po, Mama. Papaalis na kami. Para sa pag-uutos, Kuya, pwede ba kitang tulungan sa paghahanda? Para sa paghingi ng paumanhin, pasensya na, hindi ko po sana sinasadya. Sa pagpapasensya, huwag po kayong mag-alala, walang problema. Para sa pagbati, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pagsabi ng pagdating, nandito na po kami, Mama. Pagsang-ayon, oo po, Mama, naiintindihan ko po. Pagpapasalamat, salamat po ng marami. Para sa kunwa-kunwarian. Pag-usapan kung paano tutugunan ang mga sitwasyon at kung ano ang tiyak na dapat gawin o sabihin. Pagkatapos, gumawa ng dialogo bilang pagtugon sa mga sitwasyon. Gamitin ang angkop na tinig, kilos, at ekspresyon ng mukha. Para sa unang sitwasyon, kaarawan mo. Maraming dumalo sa selebrasyon mo at bumati sa iyo. Marami ring nagbigay ng regalo. Kunwari, walang nagdala ng regalo. Pangalawang sitwasyon, nagmamadali kang lumabas dahil mahuhuli ka na sa klase. Pero umuulan at kailangan mo ng payong. Gusto mong tanungin sa iyong nanay kung nakita niya yung payong mo, pero may kausap siyang kumare niya. Kunwari, hindi ka maasikaso ng iyong nanay. Ikatlong sitwasyon, inanyayahan ka ng iyong best friend upang matulog sa kanilang bahay. Alam mong dapat kang magpaalam sa iyong mga magulang. Kunwari, kung hindi ka papayagan ng iyong mga magulang. Ikaapat, napakagulo na ng inyong sala dahil sa paglalaro ng iyong mga kapatid at pinsan. May darating na bisita. Kunwari, hindi ka pinapansin ng mga kapatid mo at pinsan. Panglimang sitwasyon, hindi sinasadyang nasagi mo ang pagkain ng iyong kaklase at natapon ito. Kunwari, nagalit ang iyong kaklase. Dako na tayo sa pang-abay na pamaraan. Ang mga pang-abay na pamaraan ay naglalarawan sa paraan ng pagsasagawa ng kilos. Ito ay nagsasabi kung paano ginawa, ginagawa o gagawin ang kilos o galaw. Ito ay maaaring nasa unahan o hulihan ng pandiwa. May ginagamit na mga kataga o salitang nagkakabit sa pandiwa at pang-abay. Una, mabilis na naglakad si Maria papunta sa paaralan upang hindi siya mahuli. Pangalawa, tumayo siya sa maingat na paraan upang hindi siya matumba. Pangatlo, tahimik siyang umupo sa harap ng klase habang naghihintay ng kanyang guro. Pang-apat, bumilis ang kanyang pagtakbo nang makita niyang nalalapit na ang bus. Panglima, kailangan niyang magsalita ng maliwanag upang maunawaan ng lahat ang kanyang mensahe. Panuto, basahin ang anekdotang isinalaysay ni Lola Uping sa kanyang pamilya noong araw ng Pasko. Bilugan ang mga pang-abay na pamaraan.
para sa mga anak ni Lilibet C. Agno. Naalala ni Lola Uping ang mga hirap na naranasan nila ni Lolo Ben upang masuportahan ang pag-aaral ng 8 anak nila, kabilang si Mama. Minsan, kahit may parating na bagyo, nangisda pa rin kami ng lolo nyo. Kailangan pa rin namin kumita ng perang panggastos at allowance para sa linggong iyon. Pagsisimula ni Lola. Inilagay ni lolo nyo ang ilang lambat sa mababaw na bahagi ng ilog upang matulungan ko siya sa pagtanggal ng mga mahuhuling isda. Ang iba naman ay inilagay niya sa mas malalim na bahagi ng ilog. Tuwang-tuwa kami dahil napakarami naming nahuling isda. Hindi nga nagkasya ang aming malaking sisidlan. Nawili kami ng sobra sa pagtanggal ng mga isda sa mga lambat. Kahit madilim na noon at flashlight lang ang ilaw namin. Hindi namin namalayan na unti-unti na palang tumataas ang tubig sa ilog. Hindi naman kasi umulan sa kinaroroonan namin, subalit umulan daw pala ng malakas sa iba't ibang puok na dinadaanan ng ilog, kaya mabilis na lumaki ito. Dali-dali naming tinanggal ang mga lambat dahil baka masira o tangayin ng malakas na agos. Parang Christmas tree ang mga lambat ng iahon namin sa tubig dahil sa dami ng mga nakasabit na bokto sa mga ito. Iniwan muna namin ang mga lambat sa pampang at binalikan namin ang mga nasa mas malalim na bahagi ng ilog. Ngunit, hindi na namin nagawang kunin ang mga iyon dahil nakita namin na lumaki ng bigla ang ilog. Nagmadali na kaming bumalik sa pampang upang hindi kami maanod o malunod. Naabot na rin ng tubig ang mga lambat na iniwan namin sa pampang, pati ang mga nahuli naming isda, hanggang sa tuluyan ng tinangay ng rumaragas ang tubig ang mga ito. Napakalakas at napakalaki na ng tubig. Mabuti na lang at hindi kami naanod at nalunod. Nakaligtas kami, ngunit wala kaming naiuwing kahit isang lambat o isang kapirasong isda. Halos hindi na kami nakatulog sa gabing iyon dahil sa lungkot. Ngunit nagpasalamat pa rin kami sa Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. Naiiyak na kwento ni Lola. Hindi ko na rin napigilang umiyak dahil sa narinig kong kwento ni Lola. Para sa pagproseso ng pag-unawa, ating talakayin ang mahalagang detalye ng kwento. Ano ang masasabi niyo kina Lolo Ben at Lola Uping? Gaano kayo kamahal ng inyong mga magulang, kapatid, lolo o lola? Gaano rin ninyo sila kamahal? Pagbigay ng mga patunay. Ating talakayin ang mga konsepto tungkol sa pang-abay na pamaraan sa pamamagitan ng pagsusuri sa kayarian o pagkakabuo ng mga pariralang pang-abay na ginamit sa akda. Narito ang mga pariralang pang-abay. Nagmamadaling bumalik. Ang salitang kilos o pandiwa ay bumalik. Mga naglalarawan sa salitang kilos o pang-abay, nagmamadali. Ayos ng parirala, pang-abay, at pandiwa. Iba pang ayos, bumalik ng nagmamadali. Sumunod, unti-unting tumataas. Tumataas, unti-unti, pang-abay at pandiwa, tumataas ng unti-unti. Mabilis na lumaki. Lumaki, mabilis, pang-abay at pandiwa, lumaki ng mabilis. Umulan ng malakas. Umulan, malakas, pandiwa at pang-abay. Lumaki ng bigla. Lumaki, bigla, pandiwa at pang-abay. Biglang lumaki. Nawili ng sobra. Nawili, sobra, pandiwa at pang-abay. Sobrang nawili.
Mayroong pagkakaiba ng pang-abay at pang-uri. Halimbawa, si Olivia ay maganda. Ang salitang maganda ay ginamit bilang pang-uri. Sa susunod na pangungusap, si Olivia ay magandang sumayaw. Ang magandang na salita ay ginamit bilang pang-abay dahil inilarawan nito kung paano sumayaw si Olivia. Atin nang gawin ang pinatnubayang pagsasanay, pang-uri o pang-abay. Tukuyin kung pang-uri o pang-abay ang nasalungguhitan sa pangungusap. Una, ang aking lolo ay masayahin. Pangalawa, siya ay masayang magkwento. Pangatlo, si lolo ay palaging nakikipagtawanan sa amin. Pang-apat, siya ay tumatawa ng malakas. Panglima, hindi na siya malakas pero nagkukwento pa rin. Atin na itong sagutan. Sa unang bilang, pang-uri. Masayang, pang-abay. Palaging, ito ay pang-abay. Pang-apat, ito ay pang-abay. At panglima, ito ay ginamit bilang isang pang-uri. Tukuyin ang pang-abay. Sa langguhitan, ang pang-abay na pamaraang ginamit sa bawat pangungusap. Pang-anim, magaling magluto si inay. Si itay ay matyagang nagtatrabaho. Ako ay nakikipag-usap ng magalang. Kami ay taimtim na nagdadasal. Palagi kaming nagsisimba. Atin na itong sagutan. Sa unang bilang, ang pang-abay na pamaraan ay magaling. Sumunod, matyagang, magalang, taimtim, at palagi. Hardin ng isang masayang pamilya. Panuto, hulihin ang paru-paro at padapuin ito sa tamang bulaklak upang makabuo ng isang pariralang pang-abay na naglalarawan sa inyong pamilya. Pagkatapos, gamitin ito sa isang pangungusap. Mga halimbawa, tunay na nagmamahalan ang mga miyembro ng aming pamilya. Kaming magkakapatid ay palaging nagtutulungan. Madali kaming nagkakaunawaan kahit may problema. Kumakain kami ng sabay-sabay. Masaya kaming nagkukwentuhan tuwing gabi. Narito ang mga salita. Tunay, nagmamahalan. Para sa ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Ilarawan ang kilos. Hulaan ang kilos na gagawin ng iyong kaklase. Bumuo ng pangungusap na may pang-abay na pamaraan batay sa nakitang kilos. Maaaring ang salitang kilos na gagamitin ay tapos na, ginagawa o gagawin pa lang. Halimbawa, si Carlos ay nakaupo ng maayos. Sina Sean at Carlo ay masayang nagkukwentuhan. Kilalanin at gamitin ang pang-abay na pamaraan. Basahin ang talata. Sa langguhitan ang mga pariralang may pang-abay na pamaraan. Pagkatapos, bilugan ang pang-abay na pamaraan. Ang batang kaaya-aya. Napansin ng guro na si Emma ay kakaiba. Maingat siyang magsalita. Iniisip niyang mabuti ang kanyang mga sinasabi. Magalang din siyang nakikipag-usap sa kanyang mga guro. Kahit sa kaklase niya ay nakikipag-usap siya ng maayos. Hindi rin siya sumisigaw. Mababa lang ang kanyang tono. Malambing pa siyang magsalita. Siya ay isang batang kaaya-aya. Narito ang mga tamang sagot. Maingat. Mabuti.
magalang, maayos, mababa, at malambing. Punan ng angkop na pang-abay na pamaraan ang patlang upang mabuo ang mga linya ng tulang pasalaysay, gumamit ng mga salita o katagang nag-uugnay kung kinakailangan. Pagkatapos ng klase, patlang akong umuuwi sa bahay. Gusto kong matulungan ang pinakamamahal kong inay. Dinidiligan ko ng patlang ang aming mga halaman. Winawalisan ko rin ng patlang ang aming bakuran. Kami sa pamilya ay patlang nagtutulungan upang kami ay patlang makapaghapunan. Habang kumakain, patlang kaming nagkukwentuhan. Pagkatapos, kami ay nagliligpit ng pinagkainan. Atin na itong sagutan. Unang bilang, mahinahong. Pangalawa, maingat. Pangatlo, maayos. Pang-apat, masayang. Pang-lima, sama-samang. Pang-anim, masaya. Pang-pito, mabilis. Para sa pagsusulit, maikling sagot. Sagutin ang tanong sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa patlang. Para sa bilang 1 hanggang 3, ano-ano ang mga katangian ng pamilyang Pilipino batay sa napag-aralan mo sa linggong ito? Magbigay ng 3 lang. Anong bahagi ng pananalita ang naglalarawan sa salitang kilos? Anong tanong ang sinasagot ng pang-abay na pamaraan? Sumulat ng isang salita. Atin na itong sagutan. Sa unang bilang hanggang 3, magalang, sama-samang nagdiriwang, mahilig sa handaan. Pang-4, pang-abay. At pang-5, paano. Pagtukoy sa bahagi ng pananalita. Tukuyin ang bahagi ng pananalitang nasa langguhitan. Pumili ng sagot sa sumusunod. Isulat ang titik sa hulihan ng linya ng tula. Narito ang mga pagpipilian: pandiwa, pang-abay, pang-uri at pangalan. Isang langit sa lupa ni Lilibet C. Agno. Ang aming pamilya ay tunay na masaya. Nandyan ang aming mapagmahal na mama at papa. Pati rin si kuya at ang ate ko at kanyang asawa. Dati kami 4, naging 5, at ngayon 6 na. Kahit na kami ay walang sariling bahay, kami naman ay kontentong nabubuhay. Alam kong ang Diyos ay magbibigay, kaya kami ay buong tiyagang naghihintay. Palaging nagtutulungan ang bawat isa. Nagsisimba at nananalangin magkakasama. O anong saya ng magkaroon ng pamilya. Isang pamilyang larawan ng langit sa lupa. Narito ang mga tamang sagot. Pagpuno sa patlang. Puna ng salita o parirala ang patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Ako ay patlang na nakikipag-usap sa sinuman. Ang angkop na pananalita ay patlang pakinggan. Tayo mga Pilipino ay kilala bilang magagalang na tao, kaya dapat tayong maging maingat sa ating patlang. Narito ang mga tamang kasagutan. Magalang, magandang, at pagsasalita o pakikipag-usap. Para sa takdang aralin, umisip ng isang masayang karanasan ng inyong pamilya. Sumulat ng isang maikling salaysay tungkol dito.
Matapos pag-aralan ang pang-abay na pamaraan, pagandahin ang isinulat mong salaysay sa pamamagitan ng paggamit ng mga pang-abay na pamaraan.